Uh, Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Inisa-isa ko na to si Sergeant Perez na to Pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa tie. Malinaw yan, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako will not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman Acop, mukhang yun. Anong nangyari dito? yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? O occupy. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yon? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Michi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir, PMSG Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Will you confirm this, Juan Macaraig, Sergeant Macaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, Diyan, Macaraig, Okay. So, sino nasa likod ng green car? Macaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan Sino nasa likod? Ang kasama ko po ay, ang driver po, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? At ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsihal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, di ba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Macaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsihal Dante Magpantay na administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsihal Dante Magpantay,
Okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang, magkasama na kayo, or before 4:30, magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Pakaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Pakaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang andun na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay. Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Macaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi nyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful, again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, Please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Magkaiba yung gulong kasama sa drawing yan.
drawing yan, yung pared, yung gulong, ng laban, kasama yan sa kwento. Laging ganyan. Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with the... You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw. Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property last April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented, ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Kita mo? So, these findings, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, Colonel Lintang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Punta tayo kay Karandang. Mr. Chair, ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Colonel Lintang, ikaw ang Chief of Police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. Nailabas yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? Hanamagan. Anong klase kang hepe? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command, and therefore you're not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya, iho. Thank you, Mr. Chair.
Thank you so much, Congressman Acop and Congressman Barbers, please. Thank you, Chairman. Tanong ko lang, gusto kong balikan kasi yung sinabi nilang buy-bust na operation eh. So, nung nagkaroon kayo ng buy-bust, Sergeant Perez, ikaw ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sir, hindi po ako ang nagpag-coordinate, yung kasamahan ko, sir. Sino nag-coordinate? May taga-PIDEA ba rito? So, you are the, what's your position sa PIDEA? I'm the regional director of PDEA. So, you're the Forest, sir. regional director? Okay. Sino nag-coordinate among the PNP sa PIDEA? Ikaw ba? Sige, ikaw, Patrolman Carpio. Ikaw? Yes, Your Honor. Kanino ka nag-coordinate? Saan? Kanino sa PIDEA ka nag-coordinate? Sir, sa email po kasi yun, sir, na sinesend po. Ano? Email, through email po, sir. Oh, is that a normal practice, PIDEA, na email lang? Paano kung di nabuksan yung email? Yes, Regional Director. Yes, sir. We have duty regional operations center officers, so they can check all the coordination, sir. And for this operation, the station had coordinated, sir. So they had coordinated to you prior to the conduct of the buy-bust operation, correct? Yes, sir. They had coordinated on 1836 28 May 2024, sir. 1836, so that is 6:36. Yes, sir. 6:36 p.m. Yes, sir. But 6:20, nagkaroon na ng nagkaroon na ng engkwentro, hindi ba? Ikaw ang tumawag sa PIDEA. Yes, Your Honor, email po. So, itinawag mo sa PIDEA, nag-coordinate ka, na meron kayong buy-bust, tapos na yung nangyaring incident, nagkaroon na ng putukan. No, Your Honor. 6:36 ka nag-email eh. 'Di ba? Anong nakalagay sa affidavit? Anong nakalagay? Anong oras nangyari yung insidente? 7 p.m. 7 p.m. 6:36 nag-coordinate ka sa PIDEA. Is that the standard operating procedure? 30 minutes prior or 10 minutes prior to the conduct of the buy-bust, dun sila nagko-coordinate? At least 1 hour, sir, they should have coordinated. So in this case, it's clearly that they have not coordinated within a period allowed or as a part of your SOP, hindi sila tumupad. Tama? It's on our record lang, sir, na it's they have coordinated on that time, sir. Yun nga eh. That's the usual excuse. Alam nyo, sa dami na rin nung naririnig natin, nakikita natin sa kwento ng ganitong mga pangyayari. 'Di ba? Alam ng Philippine National Police that if there is an anti-illegal drug operations, it has to be fully coordinated with PIDEA. Alam nila yon, and I'm sure nagkakaroon kayo ng meeting, nagko-coordinate kayo diyan madalas, 'di ba? Pero hindi allowable yung minutes before the incident or the conduct of the operation, these things will happen. Kasi bakit? Karamihan sa anti-illegal drug operations, may namamatay. Lagi ang dahilan, nanlaban. Diba? Minsan, the stories that we hear are all preposterous stories. Absurd yung pangyayari. Mukhang copy-paste lang eh. Di ba? Yung nangyari sa ibang probinsya, yun din ang nangyayari sa May baril, nagpaputok, makikita mo lahat ng baril, 38, napaltik. Diba? Iisa lang yun eh. There's a story as well, Mr. Chairman, for the information of our honorable members of this committee, and I'm sure the Philippine National Police is familiar with this, no? Yung isang baril, ginamit sa several buy-bust operation. At lagi yun ang ebidensya, iisa lang ang serial number.
Yung mga ganyang kwento, kung pwede, kumita na yan eh. Yung mga ganyang yung mga ganyang storya eh. Yeah. You know, buhay po ang nabuwis dito sa pangyayaring ito. At hindi naman dapat na nangyayari ito kung itong ay isang ordinary buy-bust operation lamang. 'Di ba? Of course, gusto rin natin protektahan yung buhay ng ating mga law enforcers, ng ating kapulisan, ng ating PIDEA. Kasi buwis buhay din to sa kanila eh. Pero, yung mga ganitong absurd and preposterous stories, sabi ko nga, kumita na yan. Nilabas na nga sa mga pelikula yan eh. Huwag nyo nang gamitin yan. Diba? Yung ganyan mga pangyayari. So, medyo off lang, Mr. Chair, na yung mga ginamit na noon na mga dahilan, ginagamit pa rin hanggang ngayon. At ako naniniwala, Congressman. Sige, Now, let the chair speak. There's a good Okay, sige, go ahead. idea that Congressman Paduano. Paduano, bago ako, ikaw na muna. Thank Sige, you, go ahead. Chairman. Chairman, kasi nung last previous hearings, etong si Perez, si Macaraig, nandito na po to. Now, usually, yung former chief of police, ikaw ba ngayon na-relieve ka na? Colonel? Na-relieve na po, Your Honor. Na-relieve ka na. And during the time, who is the head? Who is the most higher officer during the time? Ikaw. Ako po. And then yung unit, di ba DEO sila? Nasa DEO sila? Si DEO? Makaraigang... Ikaw Macaraig yung team leader doon? Yes, oo. Yes, Your Honor. Wala nang most senior sa'yo? Wala na po, sir. So, ikaw lang? Yes, sir. So, hindi, kasi nung nakaraan sinong kasama niyo dito, mayroon ata isa na your position was, Last time, sir, kasama din po si former COP. Si Colonel Lintang was the chief of police, tapos ang head ng ikaw? ng operations. Supposedly, di ba, DEO Makaraig. dapat may NCO to eh. Dapat, di ba, may commission officer dapat? Sino yung immediate superior nila? Your Honor, that time, Your Honor, wala pa pong commission officer na DEU kasi sinasubmit po namin yung mga pangalan na pwedeng gawing team leader ng DEU sa higher headquarters pero wala pa po kaya that time si Police Master Sergeant Macaraig po ang aming PD, do you confirm this, PD? Sir, as far as I can remember, sir, the Deputy Chief of Police of San Juan before or now was the Chief DEU. But during the time of the operation, he wasn't able to join since he was, I think 2 days pa lang yun sir, nung time na yun, matapos yung bagyo. So, sinamaan lasa, kaya that time, the team was led by Macaraig during the operation. Pero meron Chief DEU talaga sir na station. So, yung Chief DEO during the time has no knowledge about the operation? Yes sir, hindi siya nakasama sir. Hindi, iba yung nakasama, ibang yung knowledge. Is he Yes sir. Parang wala sir, wala. Wala. Wala sir. Colonel, tama po ba? Tama yung do you confirm the statement of PD na mayroon? But of course, that was 2 days. Nagabagyo din. Yung chief nila sa DEO, hindi nakasama. O hindi alam. wala po talagang alam sir yung Walang alam. Pero kanina, ikaw PD ha. Ikaw, Colonel ha, kanina ka pa ha. Kanina tinanong kita, sabi mo walang head. Ito kinonfirm ni PD may head. Pero yung head was not there during the operation. Hindi po sir, wala pong officer na team leader sir. Team leaders operation, but they have the DEO head o chief. Wala po sir. Colonel, are you telling this committee that the provincial director is telling lie? Harap-harapan dito sa committee na to? Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, PD. Sir, as per my intelligence officer, Captain Go has yet to secure a vetting clearance or deputation coming from PIDEA. I correct my previous statement, sir. Thank you, sir. Okay. If I may... Ito. Okay. Ito anyway,
binigay na sa akin ni Chairman Acop, no? Kasi medyo kabisado niya dahil more than 30 years sa serbisyo. Ito, Section 12 lang conduct of operation. Sa drugs to napakalinaw po. All anti-illegal drug operations will be conducted by a team shall be led by a police commission officer. Chief of Police, ba't pinayagan mo? Walang commission officer. Sir, sa pagkakalam ko po, sir, preferably police commission officer, pero... No! Binasa ko lang ba't dagdagan mo ng preferably? Are you contesting this document? This is an official document. And there's the word preferably. Ikaw sasama kita dito. Linaw mo. So, this is also in violation PDEA. PDEA RD. This is in violation of the operation manual. Ano mo? Yes, sir. Ano yes, sir? For our PDEA unit, sir, it's led by our chief. Yung sa police, part of the operation manual. Dapat may commission officer. Okay, sir. Better file case against them. Para hindi lumabas na parang you're also protecting these scalawags. Now, Chairman, can I proceed? Isa-isa ko lang to. Kasi, Mr. Chairman, ito manifestation na lang. Thank you, Chairman Ako. Okay. Ito manifestation na lang. No. Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly, these people, or this PNP officer, should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt, Chairman Akop and me, because during the time we don't have a quorum. Now, we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? Before you... I will not move, Mr. Chairman. Okay, all right. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, he's refuting the statement of the provincial director. That binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? You're lying. Mr. Chairman, I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some question as well. And Thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa upo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit ng di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie, because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Miko De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka. Okay. I just wanted to tell you that so dito sa affidavit mo sinasabi mo that yun na nga, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes. At kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes, I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito, sinasabi, that binaril, pagbaba,
at walang baril si Brian. You know him. Trinidad, you know this guy. You know him very well. Go ahead. Tapos, nakita ko, yung medyo Pakilakas lang ng konti. dinaanan ko po siya eh. Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotseng walang plaka. Una pala eh. Tapos, kita ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Nung bigla na lang pong binaril sa Brian. Narinig ko po, sumisigaw po yung kapatid. Na, bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Di ako naman po, sa sobrang di ako naman po tumuloy na po sa aking lakad. Wala po ako nakitang baril ng Brian at wala rin, yung pong taong yun na hindi po, mabait po yung taong yun. Hindi po, sa kapwa. Hindi ako marunong manlaman sa kapwa. Kaya po, yun yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po naka-armas po yun. Okay po. Yun lang po. Yun lang po kuya. Thank you po. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo, we know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Ha? We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga magkakasama kayo ngayon. Time will come. Maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga. Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Your Honor. Yes. 7:30 PM po, Sir Ray, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka. Yes po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka. Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car or sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon?
Media po at saka po barangay So, councilor. kalapit mo si Dante Magpantay. Yes, Your Honor. Okay, ha? Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge, ha? Kalapit mo sila doon. Yes, Your Honor. Kalapit mo. Yes, Your Honor. Okay, sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan, ha? Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM, ando na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Makaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa, at isang asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad, na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Tigil. Hindi natin nakita. Yan si Franklin Pangking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes. Correct. Sige, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya. Binaril si Brian Laresma nang bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson. At mamaya, kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talagang magsisinungaling kayo ng todo para... Depensa nila yan. Yeah, we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, La Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya eh. Nag-lunch pa siya kay Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? Imi-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niyo to. Kaya mo rin si Makaraig sa kasi Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Tuwa. Ha? Mr. Chair, Sige, Congressman Akop. pwede po bang pakita ninyo yung kwan? Anong oras dumaan yung mga motor? Please, yung video, At saka please. anong oras dumaan yung pulang kotse? It's like 6:18 ata yung ay, 6:28 yung kotse. Ayan. Yung green dumaan ng 4:28. Yan. Dumaan na sila kasi sinasabi nila sa affidavit nila 4:28 dumaan yung... green saka red. Yes. So in other words, maaga pa. Nandun na sila. Nandun na sila. Kasi 4:28 eh. Pero sa affidavit nila, Congressman, nakalagay dito 4:30, nandun pa lang sila sa opisina. Pinapunta Ayun na nila ng nga eh. media. Kaya nga. Ganyan. Now, Mr. Chair, may I ask the Provincial Director, Yes, sir. is there a possibility na yung magkapatid ay pinaghihinalaan ng inyong mga pulis na involved sa drugs? Yes, sir.
Yun nga sir, no? Based on the report, yung though incomplete, the summary information submitted by the team ay involved sa drugs. However, they should have conducted the proper validation kasi yung SOI was dated May 18. They have conducted the operation May 28. With that 10 days na period na yon, they should have conducted proper validation, binerify sa Quezon, kung ang taong si Brian ba ay nasa watch list. In fact, on the day of the operation, hindi nila kilala fully yung personality na target nila. Alias lang, sir. So, yun nga, sir, as I have previously mentioned in the previous session, may irregularity. Yeah. Yes, sir. Kaya ko po tinatanong ito dahil merong mga dokumento na nasa aming kamay that the barangay captain concerned in Tiaong, Quezon and the barangay captain concerned in San Juan, Batangas denied na itong pangalan ni Adrian Laresma at saka Brian Laresma ay hindi po kasama doon sa drug list na binibigay ng barangay sa munisipyo sa PDEA na siya nag-check tapos ibinabalik yung listahan na process na, di ba? Yes, sir. Are you aware of that of the existence of the two certifications of the two barangay captains? Yes, sir. However, sir, based on the current anti-drug strategy of the PNP, I can certainly say na hindi pa talaga natin naarok yung dumi sa ilalim. That's why we have, in the ongoing intelligence production on drug personalities, aminin ko, sir, na marami pa tayong hindi alam or newly identified drug personalities. But based on the two documents submitted by the two barangay captains, we can give credence to that since they are the chairman of the respective barangay drug abuse council, sir. Yes. Kasi yun ang basis natin, di ba? Yes, sir. Kasi kung wala tayong basihan, magiging whimsical or arbitrary na tayo. Yes, sir. Very correct, sir. Yeah. Kahit na sino na, pwede nating gawan ng ganito if we do not have a basis, yung listahan. Yes, sir. Tama. Now, kung titignan po natin yung statement ni Adrian Laresma, 6:16 ng gabi nang umalis siya para magkita sila ng kanyang kapatid na si Brian. Tama? Yes, sir. And from yung presentation ni Honorable Fernandez, 4:26 ba, kumilos na yung team ni Macaraeg para mag-operate. Tama? Yes, sir. So, what does that tell you? Basically, sir, from the look itself, ay hindi pa sanctioned yung operation. Because as far as I can recall, the clearance given by PDEA 4A was around past 7 p.m. Yes. So the operation was not sanctioned. Was not sanctioned, sir, per regulation, and basically illegal, sir. Thank you, sir. So, bilang isang investigador, what would be your conclusion? Ang ibig sabihin, nangyari yung operation, may bulilyasong nangyari, ginagawa na nila ng paraan na maging legitimate yung operation? Yes, sir. From the start, sir, there was lying by... Mahirap i-correct ang pagkakamali, sir, ng ang dami uling i-correct mo, mali naman. Mahirap i-controlin, sir. So, mahirap maging consistent sa pagsisinungaling. And also, their testimonies or affidavits were contradicted by the CCTV footage presented by the Honorable Chairman. So, doon, sir, medyo pong na tayo. Kaya nga yun ang mga katanungan ko eh. Kung babasahin ko kasi yung mga affidavits, hindi nag-uugma doon sa timeline ng ng video. Yes, sir.
I were very appreciative, sir, with the evidence presented by the Honorable Chair Fernando. And if we may be given a copy, sir, it will form part of our I evidence, will sir. be citing you in contempt, PD. My name is Dan Fernandez, Ay, not Fernando. my apology, Mr. Chair. Dan Fernandez. Sorry, sir. Rest assured, sir, that the evidence, sir, will form part of the proceedings that we are conducting, the admin. And of course, this will be submitted also in the criminal procedure, sir. Criminal trial, sir. Thank you, sir. Thank you. Doon din sa statement ni Adrian, as compared to the complaint affidavit prepared by a certain Lieutenant Colonel Fronda and Police Staff Sergeant Penid, doon sa kay Fronda at kay Penid, wala po akong makitang red car. Would that be correct? Yes, sir. And doon sa statement ni Adrian, sinabi niya na 2 kotse ang nakita niya. Isang pula galing sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, at saka isang berdeng sasakyan na walang plaka mula sa Barangay del Rosario, Tiaong, Quezon. Now, the video presented ay 2 kotse rin ang sinasabi. Yes, sir. So, yung mga investigador, either minamali ninyo yung investigasyon ninyo, kinukulangan nyo ng data or facts, or talagang hindi kayo marunong mag-imbestiga. Di ba? Kasi very clear yung affidavit ni Adrian Laresma eh. 2 kotse. It is supported by the video presented by the chairman. Hindi ba, PD? Yes, sir. That's why, sir, in our succeeding reports, as we have pledged in the previous hearing, we will conduct a continuing investigation on this matter, sir, later, which we were able to establish these 2 vehicles. As I have mentioned, the Toyota Camry was impounded out of a damage to property case dated April 2022. And the second one, sir, allegedly, which will i-validate po namin, it was loaned to the San Juan Municipal Police Station by the LGU, but based on the name that we have researched, said vehicle, sir, is owned by an individual. We'll invite him for questioning pa, sir, later sa station or sa office namin to shed light how come this Toyota Green Vios nandun sa San Juan. As what you have mentioned, sir, na there may be a possibility of deducting significant facts in the conduct of investigation, lalo lang sabi ni Miss Jenny Kangina, based on there were 2 affidavits, sir, taken by the PIAS, Provincial Internal Affairs Service, na kung saan na si Mr. Adrian ay guided ng kanyang tiyuhin na isang barangay kapitan. At dito sa unang affidavit na declaration ni Adrian na nakuha namin, wala pong na-mention doon na yung tinutukan, yung issue na yon. That's why, sir, in the course of the scrutiny of the affidavit, may dineklara dito sa isa sa internal affairs, dito naman wala. So, those documents form part of our evidence presented during the ongoing preliminary investigation before the Quezon Provincial Prosecutor's Officer. No. Also in the affidavit, nung natamaan si Brian, hinila siya, tapos isinakay dun sa pulang kotse. Yes, Were sir. you also able to establish that? Yeah, Yes or no? based, evidentiary speaking, sir, negative pa, sir, but based on information, doon kinarga, sir, yung sasakyan. And yun nga, sir, we will convert that into evidence. So you haven't established who the police officer that pulled Mr. Brian Laresma to the red car. Hindi nyo pa na-establish yun?
Yes, sir. We have information, sir, but to convert those information into evidence form, and based yun naman sa testimony ng mga pulis, sir, they refused to answer na sa mga further questioning, no? We're looking for independent witnesses, sir. Kanina nga, sir, based on the video, it will be used in our continuing investigation, sir, to strengthen the case. Thank you. Thank you, sir. Sergeant Macareg, paano mo nalaman na dapat nandun si Brian Laresma at that point in time? Huli na, sir. Ano? Nung pangyayari po, sir, wala pa. Hindi nga, 426 kumilos na kayo eh. Paano nyo nalaman na nandun si Brian Ledesma doon sa pupuntahan ninyo? Alam ka naman na lumakad kayo, hindi nyo alam yung purpose o lugar kung saan kayo pupunta at ano yung objective ninyo. Your Honor, bali po ay may kausap na asset si PSSG Perez. Asset. Yes po. Sino yung asset na yun? Si PSSG Perez po makakasagot na, Your Honor. Mitzi Perez. Kasi baka hindi ko na babanggitin yung rank mo, baka mawawala yan sa iyo eh. Sino yung asset na yun na nagsabi na nandun si Brian Laresma? Sir, Your Honor po, nakausap ko po yung asset. Sino nga yung asset? Ang sabi mo last time, confidential agent ninyo. Tinanong ko rin kung official na confidential agent ng Philippine National Police. You must remember na lahat ng confidential agents ng PNP may listahan. Iha. Yung iyo, hausyaw siguro. Sir, documented, sir, yung... Nasaan? In that also hearing, Mr. Chairman, I requested the PNP authorities to submit the official documents detailing therein whether the confidential agent used by Staff Sergeant Perez is an official confidential agent of the PNP. Na-comply nyo ba? PD. Sir, meron na po si Sergeant Perez, sir. We have instructed her before. They have in her possession the BIN, bioprofile form of the Barangay Info Network. And meron po itong control number at saka yung mukha ng sinasabi nilang informant used in this operation. Do you have a copy of this? Meron po, sir. Oh, could you please submit? Hindi ba? You were required to submit the Yes, sir. details to this committee. Have you submitted such? Not yet, sir. Not yet, Oh, sir. baka ma-cite ka rin in contempt dahil for not obeying the directive of this committee. We'll submit, sir. Thank you. Yeah, please. Kasi gusto kong makita talaga kung totoong confidential agent ng PNP, officially, or hausyaw lang na agent. Maraming ganyan eh. Or imagine lang yung asset. Imagine lang nila na may asset. Sir, pakuha ko lang kay Sergeant Perez. Pinadala ko na sa kanya, sir. Thank you, sir. Yes. Kasi kayo naman ang na-require sa last hearing na mag-submit sa akin. Hindi naman si Juan eh. Ang pinasasubmit lang kay Sergeant Perez yung details. Now, Sergeant Macareg, anong oras exactly yung barilan? 7 p.m., Your Honor. 7 p.m. Yung medico legal, anong oras yung sinabi na nadala sa ospital when he was declared dead? 7. Humigit kumulang po yun sa... Hindi ikaw ang tinatanong ko. Yung medico legal, yun ang sabi mo, 7 yung barilan, di ba? Yes. Medico legal. When was Brian Laresma declared dead? Or what time was he brought doon sa hospital? Your Honor,